ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:09 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS. Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kang desisyon, mga hibubunon sa apektuhan na sektor, mga dalagpong nga balita, diri sa Iloilo. At mga bahin sa Kabisayan nagkatunggan. Mga balita nga natipon sa sulod sa naligan ng 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Boss. Martes, Setyembre 9, tuig 2025. Inyong inyong tagbalita, Joseph Paul Nobleza Tarosa. Kagkaroon sa mga pangulong dinanan. Headline. More power, may bastante nga kapasidad para sa dugang power demand. Headline. Negosyante gintiro patay sa Bacolod City. Headline. PRO 16 papaskog pang law enforcement pagit sa 5 kadlaw nga drone seminar. Headline. Kaso sa hand, foot, and mouth disease sa syudad na obserbaran nga nagataas sunod sa CHO. Headline. Weave out waste sa Kunwaw program gilunsar sa Iloilo Provincial Government. Headline. Iloilo Provincial Government nag-turnover sa teen center sa Oton National High School football field sa munisipalidad. Inagurahan. Headline. Kagaron sa detalye na sa aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. May kapasidad ang more power sa Iloilo City nga masuportahan ang mga bagong negosyo nga magasunod sa maabot nga tinuig. Ini ang pahayag sa More Electric and Power Corporation sa grupo sa mga business leaders sa pungsod sa giniwat nga pulong sa Agosto 29. Ang ginpanguna ni Roel Castro, President ug CEO sa More Power. Nagapanguna nga mensahe sini amo ang kandaan sa power company ug maghatag sang estable kag may nagakaigo nga kapasidad sa mas madamo pang negosyo. Ginpayag ni Castro ang padayon nga pagsaka sang trajectory sa ekonomiya nga may tuigan nga growth projection nga 2.3 o kung 2 to 3%. Ang sistema subong sa More Power may 36% nga spare capacity agud mag-absorb sang industrial, commercial kag residential demand. Ang MAP isa ka nagapanguna kag non-profit organization nga ginalakipan sa mga top ug senior executives ikan sa broad cross-section sa dalagko kag respetado nga mga kompanya sang pungsod. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Intiro patay ang isa ka negosyante nga tagiya sang hardware sa Bonifacio State at uban sa Central Market, Bacolod City. Ang biktima ginkilala nga si Romy Lee, 52 anyos, kag residente sa barangay Takuling, Bacolod City. Sunod sa mga nakikita samtang inabuksan sa biktimang ila hardware, hinali siya gintiro sa isa ka tawo nga nakaitumbayo, shorts kag mask. Gilayo naman nga nagsakay ang suspect sa iya getaway vehicle kag nagpalagyo. Igo sa ulo ang naagaw sang biktima gintunaan sang iya kamatan sa karon nagpada ng follow-up operation kag dragnet operation sang kapulisan para matumod kag maaresto ang suspect. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpasangkad pa sang Police Regional Office 6 ang law enforcement kag public safety sa pagbukas sang 5 ka adlaw nga drone seminar. 38 ka pulis salin sa nagkalaylay nga police unit sa Western Visayas ang ginpaydalon sa paggana sa drone operation, maintenance, aerial surveillance, mapping kag monitoring. Mga eksperto halin sa national headquarters ang nagpatigayon sa training ining aktibidad kumain sa project Dapay sang PRO 6 nga nagapasanyog sa paggamit sa drone bilang dugang equipment para sa law enforcement, disaster response kag public safety. Ang drone sunod sa Police Regional Office 6 magaserbi nga mata sa kapulisan sa kalangitan
nga makabulig sa pagluwas ng kabuhi, pagtapla sa krimen, maghahatag giya sa mga operasyon kag sa iban pa nga katungdanan sang kapulisan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kaso sang hand, foot, and mouth disease sa syudad na obserbara nga nagataas sa CHO. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginapahalong sa Iloilo City Office ang pamuluyo sa syudad sa Iloilo sa Balatian nga hand, foot, and mouth disease nga naobserbaran nga nagataas ang kaso. Sunod kay City Health Officer Dr. Maria Ann Diaz, importante ang pagsunod sa proper hygiene and sanitation agad malikawan ang Balatian nga masami mga kabataan ang natapikan. Sa monitoring sa Iloilo City Epidemiology and Surveillance Unit ginpayag sini nga mas mataas ang kasos ang hand, foot, and mouth disease sa buong tuig kumpara sa nagdigad nga period as of September 8. Naka-record sa 319 ka HFMD cases ang syudad. Ginarekomenda man sa CHO sa mga bulutuan na monitoro ng ilang mga estudyante kaya kung magdamo ang kaso, may mo makadeklara sa suspension o sa face-to-face classes. Sa baylo, magpatuman sa alternative mode of learning. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Inunsar sang Iloilo Provincial Government kabulog ang United Nations Development Program ang Weave Out Waste kun Wow Limpyo Iloilo Upcycling Program subong adlaw Setyembre 9. Sa iniwat nga programa sa Iloilo Provincial Capital Lobby ginpakigbahin sa lokal nga pangluhan sa probinsya ang tinutuyo sa programa nga nagaduso sa pag-recycle sa waste materials kasubong sa mga tarpaulin nga ginagamit sa eleksyon nga sa karon ginhimo na sa katahom nga bags. Nakalinyada ini sa Limpyo Iloilo program ng inganyo sa tanang sektor sa pagtipig sang dunang manggad kay nagapromote sang proteksyon sa palibot suno kay Provincial Administrator Dr. Raul Banyas nga nagatag sa mensahe ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Ginpangambulahan ni Dr. Selva Ramakandran, resident representative sa UNDP ang modelo nga nahuman sa probinsya pagi sa WOW program. Nagatagman sang mensahe sa suportang DNR, EMB, DILGT, CCF Philippines sa programa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo Provincial Government nag-turnover sang teen center sa Oton National High School football field sa munisipalidad inagurahan. Detalye sang balita, Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nag-turnover sa Teen Center Building ang Iloilo Provincial Government sa Oton National High School sa isa ka seremonya sa Martes, Setyembre 9. Ang Teen Center 2.0 ang level-up version sa existing flagship project sa gobyerno provincial sa idalom sa Adolescent Health ug Youth Development Program nga ginapatuman sa Office of the Provincial Population Office kag kabahin man sa More Progress Iloilo Initiative ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Ang upgraded version ginalaki pa sa construction sa stand-alone single-story building nga dedicated bilang venue sa development kag empowerment sang pamatan-on. Ginpangunahan ni Governor Defensor ang pag-turnover sang Teen Center Building kaupod sa Vice Governor Lian Dibuque, Maria Janela Funda, Provincial Government Department Heads ng Iloilo Sports Development and Management Office, Attorney Roel Von Soperio, Provincial Population Officer, kay Oton National High School Principal Darwin Haro. Sa iya speech, ginhaylo ni Governor Defensor ang mga estudyante sang buluthuan nga halungan kag himuon bilang extended home ang teen center nga makabulig sa pagdugang sang ila ihibalo. Samtang kinanagurahan man ang football field sa Oton National High School. Gimpahayag ni Fundal nga isa sa mga inisyatibo ni Governor Defensor ang One Town, One Football Field o nang pagtukol sa tig-isa ka football field sa kada munisipalidad. Isa ang Oton sa anong paunang nga towns nga recipient sa inisyatibo. Lagi pa diri ang mga banwas sa San Dionisio, Barotac Nuevo, Haniway, Cabatuan, kag New Lucena, kag may 8 pa kaduga nga munisipalidad nga ginaproseso pa ang dokumento. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Gin-turnover na sa Department of Agrarian Reform Capiz sa masobra 28 metros nga Fori Burias Unibridge. Sa Bambusaw ang proyekto valor 13.5 milyones nga ginpatuman sa idalom sang tulay ng Pangulo para sa kaunlarang pang-agraryo ang ginalauman makabulig sang 5,000 residents kag biyahero. Ini magakonekta sa mga sityo sa Aliwas, Puri kag Agkayawan kag maghatag sa mas masulhay nga pagbiyahe sa tanan natapos ang pag-obra sang tulay sang Hulyo kag ginalauman nga maghatag sabat sa madugay na nga problema sa pagbiyahe sang pumuloy labi na sa tion sang Tikululan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Patpat ng Department of Agriculture, BFAR Regional Director Remy Apareng kay importansya sang Fisheries Management Areas ang FMA among
tunga-tunga sang geographic zones nga gintukod para sa mas nagakaangay, epektibo kag sustainable nga pagdumala sa marine resources. Dugang pa ni Apari, lakip sa mga luyag matagan sabat sa FMA ang problema sa overfishing kag pagbalanse sang kayuhan kag kadagatan o kung kayuhan sang kadagatan tawo kag ekonomiya. Radyo Pilipinas News. Sa Negros Occidental ang sagip sa ka-program pinag sa palulos magagmay nga mangunguma ang programa naghatag sang 50 million nga interest-free assistance para sa masobra 2,500 ka mangunguma sa Negros Occidental. Sunod sa Department of Agriculture Negros Island Region katuyoan sini nga mabuligan ang mga mangunguma nga hindi dayon ibaligyang ila humay samtang lubong presyo nga yara subong sa 11 pesos to 13 pesos kada kilo. Nang inuno nga pinepesyar sa programa ang mga mangunguma sa Baguio City. Ninatag sa DA-NIR nga ang proyekto isa ka pribado nga inisyatibo. Radyo Pilipinas News. 12 ang Sustainable Livelihood Program Association sa Iloilo City kag Guimaras nagbaton sang Seed Capital Fund. Detalye sang balita, Marian Grace Sereniata. Radyo Pilipinas Report. Nagbaton sa Seed Capital Fund ng 12 ka Sustainable Livelihood Program Association sa SLPA sa Iloilo City kag Guimaras. Naglabot sa masubra 3.7 milyones pesos nga SCF ang ginhatag sa Department of Social Welfare and Development Sustainable Livelihood Program o SLP. Sa Guimaras, nagbaton sa 240,000 pesos ang Bugnay SLPA, tig 300,000 pesos naman ang ginbaton sa Santa Ana Gardens SLPA kag Alsan SLPA, kag 382,500 pesos sa Salvacion SLPA para sa pagpatuman sang vegetable gardening, aqua farming kag hog fattening initiatives. Samtang sa Iloilo City nagbaton sa 320,000 pesos ang Arevalo Tri-Unity Association, 217,500 pesos naman ang ginbaton sa Halsan Lapus SLPA, 389,000 pesos ang Bonifacio SLPA, 480,000 pesos ang San Juan 23 SLPA, tig 300,000 pesos ang Guzman Hesena SLPA, kag San Rafael SLPA, 311,250,000 pesos ang Star Livelihood Association, kag 240,000 pesos ang Mabuhay Salvacion SLPA para sa ila commodity stores kag micro-retail enterprises. Kalabanan sa mga SLPA members ang mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program nga gintugod para sa program exit mangod sa improved level of well-being kag transition hadi sa survival padulong sa subsistence o kon self-sufficiency. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Sereniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas News. Wasted program ginlunsar sa mga merkado publiko sa syudad sang Iloilo. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas Report. Inlunsar sa Iloilo City Government ang WASTO, Conveying Accuracy and Standards for Trade Operations Program, sa pila ka merkado publiko sa syudad sang Iloilo. Ang WASTO program ang isa ka programa sa Local Economic Enterprise Office na nakalinyada sa mga prioridad ni Iloilo City Mayor Raisa Trueñas paagi sa rice merkado. Target nga mapatuman ang pro-vendor kag pro-consumer initiative ug napasanyog nga serbisyo sa mga merkado publiko. Lakip sa naumpisahan na aktibidad ang pagtsekyar sa mga kiluhan na ginagamit sa mga vendors nga ginusisa ang calibration. Lauman ang pagpatigayon sa Limpyo Merkado Program sa mabot ng Setyembre 13. Kag vendors program naman sa Setyembre 30 amuman ang markado kag market branding and identity initiative. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Status ang Balasan Municipal Police Station ang isa ka high value target sa ginpatigayon nga bypass operation sa Barangay Poblacion Norte, Balasan, Iloilo. Ang suspect kilala nga si alias Intong, 23 anyos, kag residente sang Purok Maya Pula, Barangay Maya, Balasan. Nagkumpiska sa suspect ang kapin na 70 grams ang shabu nga nagabalor sang 473,000 pesos. Natikayon ang operasyon matapos magpalabot sa impormasyon ng isa ka concerned citizen na sa drug activities sa suspect. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pag-aatubangon sa suspect. Radyo Pilipinas News. Kilala nga Pillar Awardee sa Philippine Tourism Awards 2025 ang iconic nga Ishiwata Bathhouse ng Mambukal Resort. Ang Philippine Tourism Awards pinakabig pinakamataas nga recognition sa tourism industry sang pungsod nga naga-celebrar sang mga institusyon, negosyo kag destinasyon
Ang legasiya, inobasyon kag kabako nagbulig sa paghulma sang tourism landscape sang pungsod. Ang Ishiwata Bathhouse nga gindisenyo sa atong 1920s ni Japanese engineer Paul Kukichi Ishiwata. Ang bathhouse nagserbing retreat para sa mga sugar planter kag residente barak sa tiyon sa World War II kag naging historical landmark sa idalom sang National Historical Institute sang 2006. Suno sa Negros Occidental Provincial Government, ang pagkilala hindi lang para sa bathhouse kundi para sa tanan nga henerasyon sa manigrense, mga caretaker, worker kag leader nga nagbulig para mapabilin ang katahom sini. Radyo Pilipinas, News. Mga gustunan kag masadya ang pickleball. Amoy ning rason kung nga madamo na ang nagahampang hindi lang sa Iloilo kundi pati na sa bukos nga Panay. Suno kay Archie Mercado sa United Panay Pickleball Club, ang pickleball kombinasyon sa tennis, table tennis kag badminton apang may simple lang nga rules nga mapos matunan sa bisan sino nga interesado maghampang. Isa ka pa matuda mo si Jordan Toledo katapo man sa UPPC nga sadto wala sang hilig sa sports, pang subong aktibo na sa pickleball. So kay Jordan, mapabata o kung tigulang inclusive gid ang pickleball kag dako man nga bulig para maging healthy. May duha ka venues ang UPPC para sa mga gusto maghampang. Niyang nahamtang sa 3rd floor sang Robinson's Place, Haro, kag sa Pickle Point, Iloilo sa 88 Benigno Aquino Avenue, Mandurriao, Iloilo City. Sa karon may 124 members ang UPPC kag padayon pa nga nagadamo, magun man masako man ang grupo sa paghiwat sang libre nga sports clinic kag demos sa mga eskwelahan kag kabanwahanan. Ginakalipay sang grupo nga makaengganyo sang mas madamo nga manughampang, hindi lang para ma-promote ang hampang pati na sa pagduso sang healthy lifestyle. Radyo Pilipinas, News. Oras sa Radyo Pilipinas alas 4:25 sa hapon. Kagamihan ito nga natipon nga balita sa PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team. Martes, September 9, tuwing 2025. Ang inyong tagbalita, Joseph Paul ng Blesa Parosa. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.